Hindi ko alam kung pregnant lang ako o talagang iba yung level ng init ngayon. Kaya nagpakat na lang ako ng hair. Actually, last time na ganito kaikli yung hair ko, siguro nung nanganak ako kay Kitty, matagal-tagal na rin. And kahit medyo may mga nanghinayang dun sa haba ng hair ko, hindi ako nagsisi kasi ang gaan talaga sa feeling once na maikli na yung hair. Anyway, tara pakita natin kay Kitty yung bago nating look. What happened to her hair? You like it? Yeah. Nagustuhan din naman daw niya. Anyway, so aside sa haircut, nagpalit din pala kami ng aircon. Ito kasing aircon namin, lagi naming sinasagad sa 16, pero hindi lumalamig yung room. Pag ganun palang always full blast, mas mahal pala yung konsumo nun. Kaya nag-upgrade kami ng aircon na higher yung horsepower, parang doble. Pero maintain kami at around 24. Papalamigin lang namin from 21 to 22. Tapos pag malamig na yung room, maintain na siya ng 24. And ayun, happy na si Buntis. Kayo ba, anong ginagawa ninyo para hindi mag-overheat ngayong summer? Comment down below. Oh my G, akala daw niya iba yung guy na kasama ko. Si Daddy Christian pa rin niya, nagpagupit lang siya. Actually, yung tawag daw dito sa haircut ni Daddy Chan is modern mullet. Basically, manipis sa side pero may konting length pa rin sa taas and likod. Nakakatawa pala yung mukha ni Daddy Chan dito. Kitty girl, ikaw ba yarn? Abaw. By the way, nung birthday pa pala to ni Daddy Christian, late ko lang na-edit and na-post. Anyway, after nung haircut, meron lang kaming acoustic gig. By the way, sa mga hindi nakakaalam, may banda kami ni Daddy Christian. Yun yung suot niyang shirt ngayon. Ang pangalan, Luna and Apollo. Pwede nyo kami stream sa Spotify. Meron din kaming mga music video sa YT. Check nyo na lang. Actually, medyo biglaan lang din talaga yung pag-staycation namin. Ito yung mga times na parang, gusto mo? Parang ganong moment. Medyo spontaneous siya. And sabi nga nila, kung ano pa yung biglaan, yun talaga yung natutuloy. So, ayun nga pala yung room namin. And ito naman yung breakfast namin. In fairness naman, nag-enjoy naman kaming mag-family kahit biglaan yung lakad. So, ayun lamang for today. Abaw! Happy birthday, Daddy Chan! Yay! Na-announce na pala yung Pantone Color of the Year and naisip ko, what if ilagay natin sa hair ko? Due na rin talaga tayo for a retouch since medyo dry na at saka mahaba na yung roots ko. Dito nga pala ako nagpagawa sa Thrima Salon. Meron silang bagong brand sa Shangri-La Mall. And kung matagal na kayong naka-follow sa akin, every 6 months ata talagang binabago ko yung look ko. And always talaga kay Sir Migs ako nagpapagawa. Ang tawag nga pala sa hair ko before balayage kasi from dark, unti-unti siyang magiging blonde. Parang ombre rin, ganon. And actually, mas mahirap pa pala yun versus yung wala pang color at all yung buhok mo. Kasi ito, pinantay pa. So, nag-start sa roots na color black. Tapos sinunod yung parang brown na part and hinuli yung blonde na part. And twice nga palang nilighten yung hair ko kasi yung first time na nilighten yung mga black parts, medyo mukha siyang mais. Kaya when it comes to my hair, kay Sir Migs talaga ako kasi confident ako na kaya niyang pantayin yung iba-ibang colors sa hair ko. Medyo matagal nga lang pala yung session. Bumalik pa ako the second time kasi yung first session namin, meron akong lakad kinagabihan. Kaya sabi namin, balik na lang ako on a different day. And ito na yung itsura niya nung napantay na, namili na rin pala kami ng ipapatong na color. Before pala nilagay yung pinaka-dye, naglagay muna ng protection sa may scalp ko para hindi siya masyadong mahapde. Nung nilagay yung mismong pang-color, medyo malamig na lang yung feeling and may konting kate. Abaw! Tiis ganda na lamang. Actually, ang sakit na nga ng butt ko dito. Ang tagal ko na kasing nakaupo. Pero at this point, malapit na tayo sa katotohanan kasi nire-rinse na yung hair ko. Nag-request din pala ako ng haircut kay Sir Migs. Sabi ko, I want something na magmumukha kong youthful at saka yung magmumukhang slimmer yung face ko. So yun, napag-decide na namin na ibalik na yung bangs and then face framing layers yung tawag dito sa haircut ko. Medyo kita na rin pala yung result ng hair color natin. And I think malapit naman sa peg. Siguro a little bit lighter lang. Pero I like it in fairness. For styling nga pala, ang ni-request ko yung medyo pa-curl sa loob para medyo may pagka-Koreana yung look. And overall, I think na-achieve naman yung peg natin. Ito yung itsura ng hair color and haircut pag nakaharap. Tapos ito naman yung itsura ng buong hair from the side, at the back, and ayun sa isa pang side, sa kabilang side.
Kaya guys, kung gusto nyo rin ipaayos yung hair ninyo just in time before the holiday season, magpa-schedule na kayo dito sa Threema. May bago silang open na branch sa 6th floor ng Shangri-La Mall. Super happy ako sa kinilabasan. Kayo, anong masasabi ninyo? Comment down below. And by the way, ito na nga pala yung transition. Tradisyon na sa family namin na mag-Christmas photo shoot, and this year, ang theme namin is parang Candyland. In fairness naman kay Kitty, hindi na siya mahirap i-direct sa shoot. Aside sa big girl na siya, ilang beses na rin kasi namin na-book itong si MC Project. Hindi ko sure kung naalala nyo pa tong mga photos na to, pero super late pa ni Kitty dito, ang hirap niya pang i-manage. Pero in fairness, ang ganda ng kinalabasan ng mga photos, kaya talagang naulit kami ng ilang beses. Aside sa Christmas, nagpa-shoot na rin kami sa kanila before for Mother's Day. Magkalapit lang kasi yon sa birthday ni Kitty. So yan, para sulit, meron na siyang solo shot. May kwento pa nga doon sa mga malalaking flowers doon sa pinakita kong photo. May nasira si Kitty, although naayos din naman agad. Abaw! Photo marathon nga pala yung tawag dito sa shoot namin. 30 minutes lang per family. Pero kahit 30 minutes lang siya, yung mismong shoot, I think enough naman siya kasi nakapagpalit pa nga kami ng clothes. So dito sa shoot na to, kaming parents, tig-2 set ng damit, tapos si Kitty naman 3. Super cute nga rin pala nitong daddy and daughter na shots. Kitang-kita talaga kung sino yung tunay na magkamukha. Okay lang, tanggap ko na. Abaw! After nga pala nung mga family photos sa attire na to, si Kitty nagpalit na, tapos parents naman yung couple shots. Aba talaga gumugusto pa. Si mommy and daddy muna. For next year kasi, meron na kaming naisip na theme sa birthday ni Kitty. Meron siyang favorite na play area na medyo ganito rin yung color, medyo pastel. Kaya perfect itong set and dress dun sa Candyland na theme. Wow! Ay, wow! How about like this? One more. 1, 2, 3, go! Why did they cover my nose? You made a ching. I just achoo. Yeah. Like this achoo. Yeah. What did you feel when you wore the dress? So pretty. Oh. Are you happy? Yes, it's so cute. Yeah, do you like it? Yes, it's so adorable and so cute. Oh, diba? Nakakatuwa, nakakausap na talaga siya kung yung dating walang kamalay-malay na naninira ng set sa photoshoot. Ngayon, marunong na mag-twirl-twirl, mag-follow ng direction. Ay, okay. 1, 2, 3. Tawang-tawa pala kami dito kasi hindi namin siya in-instruct pero kusa niyang sinabi yung abaw. Minsan nga, pag nagvo-voice message ako sa family ko or sa mga besties ko, bigla na lang siyang sisingit, sasabihin niya, click the yellow basket, abaw. But anyways, going back, kung naabutan pa ninyo lahat ng mga pinakita ko ng mga previews na shoot natin, gusto ko lang din personally mag-thank you sa inyo kasi andito pa rin kayo. Aww. Iiyak na yun. By the way, ipopost ko na rin pala yung mga results soon. So, abangan! Ayong lamang abaw. Merry Christmas! Good job!